Welcome to the interviewer, the tax whiz himself, Mon Abrea. Hello, Tito Boy. Kamusta? Matagal-tagal tayo din nagkita. Kailangan pag-usapan natin ng mga buwis dahil iba nga ang vibe, iba ngayon ang pakiramdam ng maraming tao dahil nga sa exposure ng sambayanan sa korupsyon. Lalo na noong naglabasan na yung mga pera na nasa mesa, lalo na noong nakita natin yung mali-maletang mga pera na ninakaw ng mga naninilbihan sa bayan. Doon nga natin umpisan yun, Mon. Nabago ba ang pananaw ng maraming tao dito sa Pilipinas pagdating sa pagbayad ng buwis dahil sa corruption? Parang mas naramdaman nila yung bigat. Kasi una, hirap na yung buhay. So sabihin mo nakikita ka ng 1,000, tapos yung 100 mapupunta sa iba't ibang buwis na babayaran mo. Kasi di ba, ang maling konsepto natin yung kumikita o nagtatrabaho lang ang nagbabayad ng buwis. Ang di natin alam, sa bawat bayad natin sa grocery o pagbili natin ng damit, meron 12% VAT yun. At pag bumiyahe ka, may travel tax yan. Kumbaga, parang bawat bintana o pintuan ng gobyerno, may binabayaran ka. Sabi ko nga sa isang pag-uusap, sa Pilipinas lang, halos 30 ang taxes at other fees na binabayaran natin. 30. Ito'y income tax, capital gains tax, documentary stamp tax, estate tax, donors tax. Kumbaga, bawat galaw mo may binabayaran ka. So, nung dahil sa issue ng korupsyon, parang mas naramdaman ng taong bayan yung, teka, parang sa dami na binayad namin, mayaman pala ang Pilipinas kasi nakuha yung mga urakot ng ganyang kalaki. Anong napala ako? Saan napunta? At ba't pa ako nagbabayad? Kaya may mga panawagan na wag na magbayad ng buwis, tax holiday na lang. Kaso lalo tayo mababaon sa utang. Kasi, Yun ang reaction mo doon sa mga tax holiday. hindi tayo pwedeng sumuporta eh. Kasi Tito Boy, unang-una ang pagbabayad ng buwis, ito talaga yung paraan para mapondohan natin lahat ng pangangailangan ng gobyerno na sana sa tamang paraan nagagastos. Ito kasing korupsyon, hindi naman dapat pinopondohan. Naging maluwag, naging pabaya. Siguro kasama na rin tayo na hindi tayo na mas naging mapagmatsyag. Hinayaan natin yung pagpo-flaunt nila at inilike natin habang ang sweldo nila maliit lang naman. So parang di na natin na itanong, teka, saan nanggagaling yung ginagastos nyo? Pero nabago yan. Nagkaroon ng awareness. Maiba lang tayo ng usapan muna. I was in Vietnam. May nakilala kaming batang designer na Vietnamese. Sabi niya, he wanted to expand to other countries. One of his targets was the Philippines. So he went to Thailand, he went to Hong Kong, and 2 other countries plus the Philippines. Sabi niya, dito sa Vietnam, it's easy for us to do business. So dumalaw siya doon sa mga ibang bayan, hindi ganun kahirap. Pumunta sila dito sa Pilipinas, hirap sila. So hindi natuloy. He was complaining about layered taxation. Totoo to. Yun ang malungkot kasi, Tito Boy, pinipilit nating i-simplify, pero pag ini-implement na, lalo pagdating sa LGUs, kanya-kanya kumbaga very arbitrary. Sabi ko nga, para nagiging hidden charges na parang sales na, kunwari piso na lang, pero as you move along, dagdag ng dagdag yung binabayaran o ginagastos mo. At mas mahirap doon, yung sabi ko nga hidden, yung parang gugulatin ka na, ay, may babayaran na naman, ay, may fees pala, ay, may penalty pala. So, sa tingin ko, hindi ganun kadali. At malungkot yan kasi, paano pa yung mga MSMEs natin? So malamang yan din ang pinagdadaanan nila. Reputasyon pala talaga natin na hindi napakadali magnegosyo dito. At sana yun yung naririnig ng mga mambabatas natin, mga policy makers natin. Kasi ang hirap na parang minsan echo chamber na nagbobolahan na lang na we're improving, we're doing great. And tayo, katulad nga sabi ko si Tito Boy, masugid tayo sa pag-promote ng Pilipinas sa buong mundo. Pero hindi tayo nagsisinungaling, hindi natin sinusugarcoat. Pag sinabi nila na may challenges dito, ang sagot namin lagi, thank you for that insights. We'll be working on it. In fact, there is now a proposal. Meaning, totoo tayo doon. Kaya pag umuwi ako dito, totoo din tayo na diretso nating sinasabi sa ating mga policy makers kung ano talaga yung problema. Tama ka, pag mag-echo chamber tayo, magbulahan lamang tayo, walang mangyayari. Ulitin lang natin yung madalas ko nang naririnig ngayon na hindi ka kinakailangan malaking negosyante, hindi ka kinakailangan mataas ang iyong posisyon o kayo nagtatrabaho para magbayad ng buwis. Pag bumili ka sa grocery ng tissue paper o kaya ng pagkain, nagbabayad ka ng buwis. Dahil sa bawat pagkonsumo natin, may consumption tax. Importanteng maintindihan yun eh. Kaya may stake tayo doon sa napangalagaan din kung paano ginagamit ang ating buwis. Kasi marami ang mga tao dati, lalo na nung naglalabasan, yung naglipa na yung napakaraming pera mo for the first time. In my life, I've never seen so much money on was that a billiard table in Bulacan? At saka yung mga bags na nakahilera, mga maleta na punong-puno ng pera.
parang nakakapanlumo, na nakakapanghina, ika nga. I think you were quoted to have said one time na overtaxed tayo and underserved. Can you talk about it? Overtax maliban doon sa more than 30 yung buwis at fees na binabayaran natin, ang feeling ko hindi kasi siya commensurate doon sa serbisyo o benepisyo ibinibigay. na nakukuha natin. Underserved kasi bare minimum sumasablay sila. Pero as basic as healthcare, education, public transportation, infrastructure, only in the Philippines na ang dami mong bayanayarang buwis. Pero pag nagkasakit ka, pipila ka pa, hihingi ka pa ng endorsement ng politiko, kailangan may huhugutin ka, uutangan ka kasi ikamamatay mo ang babayaran sa ospital. Sa ibang bansa, Tito Boy, lagi nila sinasabi mo naman kasi first world yun. Pero yung buwis na kinokolekta natin, pang first world na eh. Ang dami pala natin Ang dami pera. natin pera. Yun ang sinasabi ng tao. Kaya overtax, underserved, kasi ang dami nyo nang kinolekta sa amin, ang konti pa na napala namin sa inyo. Ano ang solusyon? Sa akin, una, ibigay ng gobyerno yung unang 1 milyon. Wala mo ng buwis. Hayaan nilang gastosin ng Pilipino. Hindi ba matatalo dyan ang gobyerno? Hindi. Hindi ba maapektuhan ang gobyerno? Hindi, kasi ang totoo dito, boy, 83% ng koleksyon sa personal income tax galing sa empleyado. Mga manggagawa, ordinaryong Pilipino. Mahirap- 83%. Mahirap ba ito i-consider ng ating mga policy makers dahil halimbawa kung walang tax ang first 1 million pesos. 1 million pesos, malaking epekto ito sa mga magnanakaw? Oo, kasi mababawasan na nanakawin nila, mas magiging mahigpit o tight yung budget. So, mahirap yun dahil may epekto yan doon sa mga taong nagnanakaw at patuloy na nagnanakaw. Saka Tito Boy, parang sa akin, ang daming batas at pulisiya na very convenient sa gobyerno at burdensome sa atin. Kasi tulad nun, 83% ang gagaling sa manggagawa. Tanungin mo sila kung gusto ba nila o may choice ba sila? Wala. Kasi bago nila matanggap yung sahod nila, nakaltasan na ng buwis. Samantalang yung malalaking negosyo, parang naninimbang pa kung gusto nila magbayad o hindi, kukuha ng malaking law firm o big firm para protektahan sila pag inaudit sila kasi hindi naman pala sila nagbayad ng tamang buwis. Yung maliliit na manggagawa, wala naman pangkuha ng lawyer or oras sa korte. Yung mayayaman, ayan. Nasa korte na lang kasi alam nila 10 years, 20 years, pag nagpalit ng administrasyon, dismiss ang kaso and all. So ang punto ko, babalik ako dun sa dapat mas mayaman ka, mas marami ka, malaki kita mo, dapat mas malaking binabayaran mo. Dito boy, hindi ganun yung datos eh. Pag tinignan natin yung statistics, ang burden ng payment, yung talagang nagbabayad, nasa ordinaryong Pilipino. Kaya yung first 1 million, hindi ko sinasabing wag na sila magbayad ng buwis, pero hindi naman kayang ipagkaloob ng gobyerno lahat ng serbisyo at pangangailangan nila. Ibigay na muna natin sa kanila yon. Total, pag nagkasakit sila, sila ang bibili ng gamot. Pag magpapaaral sila ng anak, kahit nasabi mong public school, hindi naman tulad sa Singapore yan na may child care benefit. Ikaw pa rin ang maghahatid, magbibigay ng baon. May ibig sabihin may gastos ka pa rin. Pag bibiyahe ka, uwi ka ng Samar, ng probinsya, hindi lang oras eh. Gastos, magbubus ka ba, magbabarko ka ba, mag-eroplano ka, magastos bumiyahe. You've raised this point. Ano ang reaksyon ng mga kaibigan nating policymakers? Siyempre, una, babatuhan ka ng revenue loss. Kaya, lagi tayong handa. Pag sinabi na, mawawalan tayo ng, let's say, 300 billion. Ang sagot ko kagad sa kanila, malinaw ang datos na sinabi ng IMF at World Bank. Kapag inayos natin, digitalize natin at naging risk-based ang audit, hinabol talaga ang mga tax evaders, higit pang 1 trilyon ang makokolekta natin. Yung sinasabi niyong mawawala, 1/3 lang nung makapalit kapag inayos ang trabaho. Ang problema, ang tagal na nating umaasa sa BIR, sa customs na maging maayos. Pero parang laging scratching the surface or superficial. At hindi ko to sinasabi dahil wala tayong tiwala sa bagong pamunuan. Lagi naman nagpapalit ng commissioner, tuwing nagpapalit ng administrasyon. Pero parang yung kalakaran, ganun Hindi lang pa isang rin. beses Hindi lang isang beses. sa isang administration. Ano ang iyong pananaw doon sa taxing the wealthy? Pabor ako doon. Ang problema doon, may bank secrecy tayo. So kahit sabihin mo, buwisan ko yung pinakamayaman, saan ang galing yung datos mo? Sa Forbes Narinig magazine? mo yun, di ba? Yes. Yung tax how many percent? 3%. Oh, that easier said than done. Wealthiest people in the country. Easier said than done because
of our laws. Correct. Dahil sa first world country, madali sa kanila yon, halimbawa sa US or sa Europe, kasi may access sila sa mga bank accounts at meron talaga na monitor nila yung acquisition, yung investments. Sa atin dito, boy, buti pa yung Instagram updated. Ang gobyerno, hindi nila alam sinong pinakamayaman sa atin, sino ang mga nagmamay-ari ng mga lupa, ng mga mamahaling condominium. Makikita na lang natin sa news na meron pala si Diskaya na gantong sasakyan. Nauna pa yung balita o yung social media. Pero So, ang gobyerno walang datos. Itong mga listahan ng mga pinakamayayamang tao dito sa Pilipinas, number 1 to 10, wealthiest families or wealthiest persons in the country, hindi ito mapapagkatiwalaan. Hindi, ano yan estimate eh. Estimate. Pero yung sabihin mong datos ng gobyerno, Tito Boy, ang malungkot, Hindi natin malalaman kung sino ang pinakamayayaman talaga. baka nga mamaya nasa flood control scandal yung pinakamayaman eh. Imagine mo may mga may-ari ng korporasyon, walang TIN number, hindi nagbabayad ng buwis. And Okay. yet, presidente, treasurer. So puntahan na natin yon kasi sinasabi mo yan eh. Sinasabi mo yan na paano natin masusolusyonan yung corruption halimbawa sa BIR. May solusyon ka dyan eh. Isasara ko. Sinasabi mo parati yan. Do you still have the same Kailan ni Eri to? Aalis ako. Di ba sinasabi mo parati yan? I mean, what is the sense of that? Actually, may panukala na yan. Magugulat ka. Mula kay Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Sa kanya nang galing ha. Kasi ito ay hindi imagination. Ito'y posibleng tahakin natin na i-abolish yung existing pero hindi dahil hindi na natin sila kailangan. Mag-create ng bago National Revenue Authority na magiging GOCC, government-owned and controlled pero professionally managed. Okay. At kahit ikaw ang ilagay doon, malaki sweldo. Hindi ka manlilimos ng budget sa Kongreso. Kasi nga, run as a private company. Oo, pero GOCC siya. GOCC siya. Okay. Kasi ang mandato mangolekta, Tito Boy, nasa gobyerno eh. Hindi mo pwede ipasa sa iba eh. Pero is that even possible? Yes. It is. As we speak, bilang tayo ng buwan kung magkakaroon ng progress. Pero honestly, Tito Boy, just to put it in perspective, nangyari na sa Pilipinas yung panukala natin. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas, dati yung Central Bank, it's not just nomenclature or change in name. Okay. Binago talaga yung ahensya. So from Central Bank, nabolish siya, nag-create ng bago, ito na yung Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay. So yung panukala mo nga na maging GOCC ang BIR, ay seryoso talagang usapin ito, di ba? But it doesn't happen overnight. It doesn't. Pero ang pinanggagalingan kasi noon, Mon, ay hanggang ngayon ba naglipa na pa rin talaga ang korupsyon sa BIR? Ako sa Tito Boy, sasagutin ko yan sa iba't ibang perspektibo. Okay. Sige. Bilang dating BIR examiner, sasabihin ko na wala ka naman choice eh. Kapag examiner ka, either ikaw ang offeran at wala, salit ng sahod mo, ba't di mo naman tatanggapin? Or meron siyang koneksyon. May tatawag sa'yo na taga anumang government agency or ipatatawag ka ng director o ng boss mo. So bilang examiner, honestly, parang wala kang choice. Pilit mo mang gawin ang tama. At ito, hindi to kwentong kotsero. Dati akong BIR examiner noong 2009 na 2010. At isinulat ko ito. Having said that, to answer my question, kung naglipa na pa rin talaga ang nangungurakot sa BIR, BIR examiner ka, wala kang choice, sabi mo. Wala kang choice. Eh. Oo. Na it will happen every day. It will happen every time may letter of authority. Una-una, manual yung audit. Pangalawa, walang accountability. Wala naman nagbabantay kung batuan kita ng 1 bilyong assessment pero nagkasundo tayo sa 1 million. Wala namang So, mangyayari. isa yun sa mga dahilan na sinasabi mo na kaya corrupt pa rin ang napakaraming tao dyan dahil because of the system, because Yes, the actors system. remain, because the kultura is still System intact. design. It's really there. It's a Culture. system design. It's a And design. it's already in the culture. Kaya nga sabi ko, ang pag-replace o abolish ng BIR at customs, malaking hamon yan kasi may budget concern and all, pero marami ding tao maapektuhan. Pero ang point nga natin, dito na lang ba tayo sa superficial, comfortable, parang Palliatives. quick fixing? Oo. Or talagang i-overhaul na natin siya? Kasi una, ang daming buwis na kinokolekta, ba't hindi lahat nakokolekta? Pangalawa, yung pinagkokolekta mo, wala naman din kakayahang kolekta o habulin yung malalaking tax evaders. So, sinong hinahabol nila? Yung maliliit. Yung maliliit, willing bang magbayad? Hindi. Naglalagay sila. So, yung paglalagay, it's a two-way street. Maniniwala ka ba na walang tinawag yan o walang connection niya? Kahit maliliit, gagawa ng paraan yan. Didiskarte yan. So, wala talaga nagbayad ng tama. Kasi nagkakasundo sila na
Ang dami ng buwis na babayaran. Ay, mahal nga po, tita. O pag-usapan na lang natin. Okay. O if the price is right, nagkakasundo sila. At saka napanood namin dito sa mga corruption investigations, na-weaponize ang BIR. Because it's a political body. It is a political That's body. why ang reference natin, Singapore. Sa Singapore, kahit sino pang politiko o presidential appointee ka pa, pwede kang makasuhan kasi data-driven, risk-based AI ang ginagamit. At sinabi ng Singapore, Tito Boy, times 3 ang impact sa paghabol sa mga totoong tax evaders. Sa Pilipinas, wala ka nang napakulong, wala ka pang makasuhang malaking tax evaders. Kapag ka nagsarado ka ng maliit na hardware, naka-headline ka agad. Kawawa naman. Hindi Right. lang nakapagbayad ng VAT kasi A, hindi niya alam. B, wala siyang pera. C, may nagturo sa kanya na pwede namang wag munang bayaran. Ayun, nakandado yung Because maliit na bottom negosyo. line, it's politics. And pwedeng pag-usapan, pwedeng aregluhin. Oo. Diba? So, That allows for the negotiations. system allows it. Right. So, can you blame an examiner? Can you blame a taxpayer? Unang-una, yung gobyerno mo mismo, hindi naman din accountable in terms of spending judiciously, honestly, the taxpayers' money. Okay. Kaya, ang punto ng examiner, ang punto ng taxpayers, total, kukurakutin nila. Pagkasundo na tayo, huwag mo nang bayaran to. Ito na lang. So, ibig sabihin, pag naging GOCC, halimbawa, ang BIR, may iwasan ito. Unang-una, dahil may fiscal independence sila. Hindi sila kailangang makipag-usap sa Kongreso, humingi ng budget. Pangalawa, political interference, mababawasan. Kasi wala nang power over BIR or tax agency, itong ang mga politiko na nakaupo sa posisyon. Kasi even yung nila, rotation nila, Tito Boy, highly politicized. Sino magiging direktor ng Makati, ng Cebu? May mga coveted areas, Oo, no? parang may bidding, may mga kung anong tawag. And when I was there, Tito Boy, literal na bidding. Money flows. May bidding, how much if you want to be director of this, Ngayon, hindi ko alam kasi wala na ako sa BIR. So, pag-usapan natin yung kultura, pag-usapan natin yung sistema, pag-usapan natin yung political actors doon sa loob ng BIR. Paano yan? Ngayon na wala pa tayong ahensya na hiwalay doon sa politics, ika nga, of government, anong gagawin natin? Ang kasi dyan, ang sitwasyon natin ngayon, Tito Boy, lahat ng mga top officials, presidential appointee yan eh. Oo. Commissioner, Deputy Commissioner. Kaya nga minsan sinasabi ng mga kaibigan natin sa BIR, palipasin mo lang mga 1 linggo, 2 linggo. Pagkatapos mag-performative level niyan, normal na ulit, back to business na. At yun yung malungkot. Kasi tulad nito, na-suspend ang audit, di lahat buti naman, nilift na. Inaantay natin ngayon kung may pagbabago ba talaga. Of course, this is what we hope for and we wish na yung bagong commissioner will really make sure na may pagbabago mararamdaman yung mga taxpayers. Dapat. Kaya lang base sa ating experience, bumabalik kasi nga, systemic. But it has to stop. It has to stop. At saka, ang solution mo, ito nga, yung But we cannot rely... total overhaul. Because we cannot rely on the values or goodness or honesty of people. It doesn't work that way. What works? What works is to put a system that will force you to be honest, that whoever is the commissioner will be forced to make the right decisions. Kinakausap ka pa ba ng mga kaibigan mo sa BIR? Nang may tampo. Talaga? Oo, kasi parang sinasabi nila, ba't kami na naman? Ba't kami lang? Sabi ko, kasi kayo lang yung alam ko yung ginagawa. Pag kinakausap mo ang ating mga kaibigang senador, halimbawa, at ibang mga legislators, ano ang reaksyon nila tungkol dito? Yung iba, for some reason, nasashock pa rin. Kaya sabi ko nga, 40 na ako, ngayon nasashock pa rin kayo. Ito nga itong huling hearing, may nagsabi sa akin, papa-invite kita. Sabi ko, hindi ako interested. Alam mo bakit? Shaming BIR will not address corruption. Ngayon, meron daw kinasuhan na 21 na examiner. It won't change the system. Are you telling me 21 lang out of the 4,800 ang corrupt? Hindi ba lahat? Ang punto ko din dyan, kung sila yung pinakagarapal, bakit hindi yun ang kinakasuhan naman ng BIR? Yung pinakakurap, pinakagarapal, pinakamayabang. Bakit nga ba? Politika. Kasi kung yan kaalyado ng administrasyon, kung yan ang nagpa-appoint dun sa commissioner, malamang yung commissioner mismo mag-slow down or totally magpapastop ng audit. Ang pinakamalungkot dyan, Tito Boy, gustuhin man ng commissioner, isang tawag lang sa kanya. He's a political appointee. Kaya sabi nga ng iba, ba't di nila ikaw maging commissioner? Sa totoo lang, hindi mo kaiinggitan ang posisyon ng commissioner. And kung talagang gagawin mo yung tama, marami kang makakabangga, matatanggal ka kagad, o mamamatay ka. Ngayon, pag nag-survive ka,
alam mo na kung ano nangyari. Okay, habang nag-aantay tayo sa malakihang solusyon dito sa mga problemang may kinalaman sa BIR, napakabigat ng mga bayaring buwis. On the other hand, you have public service. Can you find, a middle ground? Can you actually reconcile? Yes, Tito Boy. Kasi unang-una, kung meron tayong unified na tax identification number or similar sa US na social security number, pwede mangyari doon na kung ikaw nawala ng trabaho, meron kang benepisyo sa gobyerno. Kung ikaw malaki ang kinikita, hindi mo kailangan ideklara, alam na ng gobyerno kasi yung bangko mo, in-inform na yung gobyerno, magbabayad ka na mas malaki. Ang sitwasyon kasi natin, hindi ganun eh. Kapag mas mayaman ka, mas malaki ang connection mo, mas may leeway ka, umiwas. Kapag ka-ordinaryo ka empleyado, wala kang choice. Kasi nakaltas na from the start. Worst, yung equivalent or yung ine-expect mo in return, hindi din commensurate. Kapag middle class ka, the government takes you for granted. Bahala ka sa buhay mo. Kaya mo na sarili mo. When in fact, kayo yung mas nagko-contribute in terms of income tax. The same way, kung mas malaki ang income tax mo, naturally, mas malaki ang consumption mo. Kaya nga, Tito Boy, dahil nabanggit ko yung consumption, hindi ako sang-ayon doon sa very populist or political na mga VAT exemptions. I was going to go there. Yung pagbaba ng example VAT ko at saka dyan, yung rationalization. ang example ko dyan, nanay ko. Hindi bumibili ng mamahaling gamit, hindi pumupunta ng department store. Walang VAT exemption na nakukuha. Masaya na siya sa gamot na discount and exemption. Versus somebody from Forbes or from Metro Manila na araw-araw nag-grocery, araw-araw nagsha-shopping. So, ang nangyayari, discriminatory. Dun sa hindi gumagastos o walang panggastos, walang benepisyo sa VAT exemption or discount. Dun sa maraming panggastos, lahat ng discount at exemption na avail niya. Ba't hindi natin ibigay na cash direct subsidy tulad sa ibang bansa? Pension. 3,000 or 5,000, mas makukompute mo pa ilang kayong senior citizen. 6 million? O lahat kayo makakatanggap buwan-buwan, quarterly, or annually. Na hindi na kailangan dumaan sa kahit kaninong politiko. It's a right being a citizen and a senior at that. Period. Kasi ang ganda pa naman pakinggan mo noong, bababa ang VAT. Oo. At saka may, ang tawag, rationalization. Akala ko pa naman, yun na yun. Hindi. Actually, yun nga ang sagot doon eh. Ibaba natin yung rate dahil unang-una, number 1 tayo sa ASEAN. Ang Singapore, Tito Boy, 8% lang ang VAT. Pero ang collection efficiency, 70%. Ang Pilipinas, 12% ang VAT. Highest rate. Oo. Ang collection efficiency, kalahati, 35 to 40. 30. 35, yes. So in short, kahit ibaba mo ng 6% yun, improve yung efficiency, makukover pa rin siya. Okay. But we don't want those uncomfortable truth. Bakit? Dagdag trabaho sa gobyerno eh. Doon bumabalik. Oo. Kaya trabahong tamad eh. Sabi ko nga, ba't kayo naggogobyerno kung ayaw nyo magtrabaho? Ba't kayo nagpupolitika kung ayaw nyo gawin yung tamang batas? You were starting to talk about this. Travel tax. Ang batas na to, Tito Boy, 1977, martial law. Ang reason, para hindi bumiyahe ang mga Pilipino to control the dollars. Importante yung konteksto na ito, no? Walang nag-usap, walang nag-complain. 600 pesos lang ang kinokolekta noon para hindi ka bumiyahe. Traveling, na other than it's a luxury, ayaw ng gobyerno ng martial law na lumabas ang dolyar. I-contain, i-control. 2026 na. Anong kinokontrol natin? Di ba gusto natin bumiyahe mga Pilipino, mag-aral, bisitahin ng kanilang kapamilya, makita ang mundo para naman tumaas din ang standard natin na hindi natin binoboto itong mga clowns na to. Di ba? Lahat ng mga karakter, binoto na natin, pati magkakamag-anak. Ano, family tree? So, ang point ko is, travel tax was necessary in 1977. Very different times. Napakaibang panahon. Ngayon, outdated, Jurassic, no longer important. At alalahanin natin, martial law was declared in 1972. Di ba? So, iba ang dahilan, iba ang... Ang sabi ko lang, ang maganda dito, yung ama yung nagpasa, anak ngayon ang magtatanggal. Yes! Pangalawa, Tito Boy, yung punondohan. 50% tourism infrastructure through Tourism Infrastructure and Economic Zone Authority or TIEZA. Yes. 40% CHED. 10% arts and culture. Tito Boy, naramdaman mo? This has nothing to do with the leadership or the agency. Gumaan ba? Natipid? Bumaba ba ang gastos mo? Dito ba ikaw, you travel abroad, you travel locally. Ang mahal ng hotel, ang mahal ng airfare, pati tricycle, pati kalabaw, pati yung lahat mahal na.
Bakit? Kasi walang subsidiya. Walang tulong yung gobyerno, hindi sapat. Pangalawa, as an archipelago, geographically, we are at a disadvantage to move from one island to another. Yung malilit na isla, walang airport. Yung may airport, maliliit, Siargao, El Nido. Sa sobrang liit, konti ang flights, mahal. How do you liberalize that? Government intervention, government subsidy. How do you make sure na bumaba ang transportation cost? Public transportation. Europe, bakit masarap bumiyahe sa Europe? Una, isa lang yung visa, Shenzhen. Pangalawa, you can use the train to go around it. Anong na-save mo? Not just cost, Tito Boy. Yung wasted time in the airport. Kasi ang bilis mag-hop on, hop off sa mga train. Dito nanggagaling yung ating naririnig na usap-usapan na mas mahal pa mag-travel sa loob ng Pilipinas kaysa sa pag nag-abroad ka. Kasi medyo napag-usapan tong mainit dahil ang ating Si Bianca? kaibigang Bianca. Pero totoo yung sinabi niya, mahal totoo talaga. mahal pa bumiyahe sa Siargao kaysa sa Bangkok, Hong Kong. That's true. That's factual. Hindi siya ranting. No. It's very She true. was merely stating a fact. At ito And ang thank you dahilan for nun. that. Thank you for that. It started the conversation, then we added facts. Kami naman nagdagdag lang sa usapan para makita natin na ang konteksto, 1977, martial law, hindi na kailangan. Yung pinopondohan, naramdaman, nagamit ng tama. Paano yan? Pag tinanggal ang travel tax, tatanggalin ba ang TIESA? Paano na ang CHED? Pwedeng pondohan, 7 billion lang yung mawawala. 1 trillion na yung flood control. I mean, out of the 6 trillion budget, Tito Boy, 6 trillion, what is 7 billion to help tourism industry? Eh, ang tourism industry natin, Tito Boy, 2.3 trillion industry. Ba't hindi natin tulungan yung industriya na yun, di ba? So, hindi natin tinatagal yung travel tax para hayaan yung turismo. Hindi. Gusto nga natin sumigla, pero gawin ng gobyerno yung part nila. Pero maganda yung points mo doon na kailangan talaga ng government intervention, government support, government subsidy. Tito Boy, nagpunta ako Oo. ng El Nido, may meeting ako. Wala akong makuhang flights. Dumaan ako ng Puerto Princesa, 6 hours ang bus ride ko. Nag-stop over, bumili ako ng chicharon. Oo. ₱100. Kapiraso yung chicharon. Sabi ko, $10. Ganun kamahal. Bakit? Correct. Kasi sinasamantala nila yung iilan na bumabiyahe dahil yung may pera, nagda-direct flight sa El Nido. There are a lot of ways by which the government can make our lives much easier, much comfortable. But for some reason, sila yung nagiging komportable. Sila yung mas nagiging magaan ang Isa-isahin nga buhay. natin yan, Mon. Isa-isahin nga natin. Anong Alin mga yung magiging paraan? kaaway ko? Hindi. Yung pwedeng magawa ng gobyerno. Number one, ano ba yung mga basic needs na dapat hindi ganun kamahal or accessible sa kahit sinong tao, mayaman, mahirap, may Ano-ano trabaho ito? o wala? Una, pagkain. Bakit hindi natin i-prioritize yung mga farm to market para mas mura na makarating sa merkado? Kasi yun ang araw-araw mong kailangan yun eh. Hindi yung ilang malaking brands dahil sila yung nag-logistics, nag-ikot at nagbiyahe, tatatakan nila, parehas namang mansanas yun, pero dahil may tatak nila, brand nila, mas mahal na. Pangalawa, gamot, healthcare. Siguraduhin natin na bawat Pilipino na magkakasakit, uubuhin, lalagnatin, na may access siya dahil Pilipino siya, makakatanggap siya ng healthcare service nang walang bayad. Pangatlo. Edukasyon. Tito Boy, nanggaling ako sa hirap. Nakita ko yung buhay sa squatters. Pareho tayo, Mon. Alam ko yung pagpikit mo, pagdilat ng mata mo, parehas pa rin. Pangit, masikip, mainit. Parang pelikula yon, ha? Diba? Oo. Pangit, masikip, mainit. Walang pagbabago. Paano ka mangangarap? Ano yung mundo mo sa labas nung pangit, masikip, na mainit na mundo na yon? Na dapat kayang ibigay ng gobyerno. Hindi pwedeng tumalon sa trabaho. Hindi tayo nabuhay para lang magtrabaho. Pagyamanin natin ang isip natin. Hayaan nating mangarap ang bawat Pilipino. Dito po yung nasa squatters ako, hindi ako nangarap eh. Hindi ko kayang mangarap. Ang tangi lang nasa isip ko, alisin ang pamilya ko sa hirap. Survival. Kaya pag sinabi mo na yung mga mahirap hindi nag-iisip kung sino-sino binoboto, bakit kayo bang nagbigay ng bigas sa kanila para maitawid tong linggo na to? Anong pakialam nila sa pulse survey or sa magiging Pilipinas in 3 years? Hindi nga nila alam kung matatawid nila yung next 3 days. So, sana yung ganun konsepto na yun, hindi maiintindihan na hindi naghirap yun eh. May nais ka pang idagdag doon sa tatlo? Infrastruktura. Pag gumaan at naging mura ang pagbiyahe, ilan sa Pilipino ang namatay nang hindi nakita ang Visayas at Mindanao? Or taga Mindanao Or vice versa. Correct. Hindi mo nakita ang Visayas at Luzon.
Sabi ko nga, ang guilty ako. More than 50 states, countries around the world. Pero sa Pilipinas, parang wala pang 10 ang napuntahan ko. And I'm trying, pero hirap, Tito Boy. Magastos eh. Ang hirap eh. Paano ka babiyahe, ikutin mo ang Pilipinas kung pinahihirapan ka? Ang malungkot dito, Tito Boy, ang mahal din ng hotel, ang mahal din ng pagkain. Ito masosolve, Tito Boy, nang hindi papasok ang gobyerno. Kasi ang gobyerno hindi lang taga-regulate eh. Ang gobyerno dapat mayroong public service. No, tagapangalaga ng bayan. Pangalaga. Oo, dahil estado ka eh. Responsibilidad mo Hindi pwede, ang tao. Hindi pwedeng tagabantay kayo at Hindi. kukulong nyo kami pag nagkamali kami. Hindi pwedeng ganun. Dapat kaya namin pagkatiwalaan ng gobyerno na pag nawalan ako ng trabaho, sagot mo ko. Pag nagkasakit ako, At nagutom ako, sagot mo ko. yun ang tunay na gobyerno. Dapat bawal maging mahirap sa Pilipinas. Ang gandang pakinggan nun. Pero bilang pagtatapos itong ating maikling pag-uusap, kung ikay mabibigyan ng pagkakataong magbigay ng payo sa ating BIR Commissioner, what is your most important piece of advice? Sa akin, more than trying to make a legacy or to show that you will do something, sana tulungan niya yung maliliit na hindi na matakot sa BIR. Sa akin, malaking bagay yun na makita nila yung BIR hindi kaaway, hindi matroma tuwing pupunta sa BIR. Kasi itong mga maliliit na taxpayers na to, ito yung dapat tinutulungan ng gobyerno. Okay. At sana may mapakulong siya. Kasi so far, wala pa siyang kinakasuhang korap na politiko. So kung talagang sincero si Commissioner, at willing ako tumulong, Tito Boy. Kung gusto niya, pangalanan ko na, isa-isahin ko na eh. Sige nga. Pero sa susunod na sa part 2. But have you had a conversation with Sa the commissioner? Monday. Sana bago umerito kasi baka hindi na niya ako kausapin. Pero ako sincero ako, Tito Boy, kakausapin ko si BIR Commissioner, si Customs Commissioner. Kasi lumabas na na-publish na yung proposal natin na palitan, i-abolish sila. Ayoko yung feeling nila, galit ako sa kanila. Hindi po ako galit sa BIR, hindi po ako galit sa At Customs. saka hindi ito personal eh. At hindi din po ako nag-a-apply ng trabaho. Oo. Hindi ko wala po kung balak palitan kayo. Ang punto po natin dito, malalim yung problema, yung sugat. Hindi natin to pwedeng ban-aidan lang para lang masabi na may ginawa tayo. At hindi tayo nakukulangan dun sa mga nakaupo. Ang sinasabi natin, kailangan nila lahat ng tulong. At handa tayong tumulong, Tito Boy. Piece of advice for President Bongbong Marcos. Sana bago siya matapos yung termino niya, sana ito yung maging legacy niya. Tapusin na tong korupsyon sa BIR at Customs. Palitan na ng bago. Sa taong bayan na nagmamasid at nakikinig sa ating pag-uusap, anong nais mong sabihin? Sana wag nating maliitin o insultuin ng isa't isa. Hindi ito sa laki o halaga ng binayad nating buwis. Lahat basta may kontribusyon, respetuhin natin ang bawat isa, pero respetuhin din natin yung sarili natin na kung ano man ang gobyernong meron tayo, ito yung mga desisyon na ginawa natin dahil wala tayong pakialam o sarili lang natin yung inisip natin. Sana sa susunod na eleksyon, isipin din natin yung mga kapitbahay natin, yung mga susunod na henerasyon, na yung boto na yan ang magdidikta kung anong mangyayari sa susunod na Pilipinas. Nakakalungkot, ang hirap ng buhay, ang dali dun sa mga korap at mandarambong. At ang hirap magkamali, takot ka makulong, ma-penalty, pero sila, ang daling tumakas. Nasa ibang bansa na, hindi nilang babalik. Samantalang tayo, araw-araw haharapin natin yung hirap ng buhay dito sa Pilipinas. Huwag makalimot. At huwag tumigil mangarap. Tama. Mabuhay ka. At maraming salamat. Salamat, Tito Boy. Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below and you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. Kaibigan, tuloy ang usap.